Everyone, good morning sa inyong lahat. Happy Monday sa inyong lahat. At welcome ulit dito sa aking channel na Chinoy Ako. Matapos nga lumabas yung incident report na galing sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado, na kung saan sinasabi nga sa report na yon na may naaamoy silang kaamoy ng damo ng marijuana na nanggagaling sa toilet ng Senado. At nakalagay nga doon sa report na although hindi naman sinasabi sa report na si Nadia Montenegro ang tinutukoy nila na gumagamit ng damo doon sa may CR ng Senado, pero inilagay din sa report na ang huling nakita nilang lumabas galing sa toilet na yun, sa female toilet na yun, sa female's toilet na yun ay si Nadia Montenegro. So syempre dahil lumabas ito sa social media, kung ano-anong mga comments ang lumabas, karamihan mga bashings kay Nadia Montenegro na damay pa daw yung kanyang mga anak. So dahil nga dito, nag-request si Senate Minority Leader na si Tito Soto kay Senate President Cheese Escudero na kung pwede magsagawa ng drug test sa lahat, hindi lamang sa mga senador, kung hindi sa lahat ng mga taong nagtatrabaho, sa lahat ng mga taong nagtatrabaho sa loob ng Senado. So dahil nga dito, sa ngayon, ang unang opisina pa lang na nagsagawa ng drug test para sa kanyang mga empleyado ay si Senator Mig Zubiri. Pero bago ito magawa ng opisina ni Senator Robin Padilla, nag-resign si Nadia Montenegro kahapon. So ayon sa kanyang resignation letter na tinanggap naman ng opisina ni Senator Robin Padilla, kumbaga tinanggap yung kanyang resignation, ayon naman kay Nadia Montenegro, yung kanyang pagre-resign ay hindi ibig sabihin nun na guilty siya sa sinasabing paggamit ng marijuana. Pero ayon nga sa kanya, nag-resign siya dahil masyado na daw na apektuhan yung mental health niya, kasama na yung mga pamilya niya at mga anak niya. Dahil nga syempre sa mga bashers, alam natin naman pag social media matindi ngayon, kung konting pagkakamali mo lang talagang hindi ka lulubayan ng social media. So ang nangyari nga kay Nadia Montenegro, dahil nga sa pressure na ito na talagang hindi niya kinaya, naisipan niyang mag-resign. Pero ayon nga sa kanya, tinatanggingan niya na gumagamit siya or nag-humit-hit siya ng marijuana doon sa toilet ng Senado. Dahil ayon nga doon sa kanyang resignation letter, inilagay niya doon, inilahad niya doon na nung araw na yon, nag-CR siya sa person with disability na toilet, na isang maliit na cubicle lang daw. Kasi si Nadia, alam natin, meron siyang disability. Nagkaroon ng diferensya yung kanyang mata. So consider siyang PWD. At dahil nga dito, doon daw siya gumamit ng CR sa PWD toilet. So kumbaga, hindi naman daw siya nahuli sa loob mismo ng comfort room na siya lang yung tao doon. Hindi daw maayos ang pagkakalahad doon sa report. Kumbaga, kung talagang siya daw yung nakita doon sa ladies toilet ng Senado na humihit-hit ng marijuana, di sana daw dapat pinasok na siya nung security personnel na nagsabit ng report. Dahil ayon nga sa kanya, ang ginawa daw instead ng personnel ay inantay siyang dumaan doon mismo sa kung saan siya nakapwesto sa labas, yung personnel, saka daw siya tinanong. Pero hindi daw siya actually nahuli doon sa ladies toilet, dahil hindi daw siya mahuli doon dahil doon nga siya daw sa toilet ng PWD. So yun ang depensa ni Nadia Montenegro. So parang sinasabi niya dito na paano maging siya yung sinasabing humihit-hit ng marijuana or doon nang galing sa pambabaeng toilet yung amoy ng marijuana, samantalang hindi naman daw siya doon gumamit ng toilet, doon siya sa PWD. So sinasabi niya, pero dahil daw lumabas na ito sa social media, which is sinasabi nga niya dapat daw pinag-usapan na lang muna sa Senado at hindi daw muna inilik sa social media, dahil alam natin pag lumabas ito sa social media, talagang katakot-takot na comments at bashings ang matatanggap ng isang tao. Pero dahil nga lumabas na ito, ayun na nga. So ngayon, parang sinasabi rin niya na to save or to protect yung institusyon ng Senado na iginagalang daw niya ng todo, kasama na rin yung opisina daw ni Senator Robin Padilla kung saan siya nagtatrabaho bilang political affairs officer, nag-decide siya na mag-resign na lang. So yun na. So ngayon, ang tanong kasi ngayon, paano niya mapapatunayan lalo na hindi nga siya gumagamit ng marijuana? Kasi syempre hindi na siya pwede na siyang hindi magpa-drug test.
to prove her innocence, di ba? So, kasi nga, hindi naman pwedeng pilitin, hindi naman kasi mandatory na magpa-drug test ang isang tao. Kailangan voluntary ito, kumbaga merong dapat consent ng tao na willing siyang magpa-drug test. So ganun, hindi siya mandatory na pwede mong idikta na hoy magpa-drug test ka dahil pinagdududahan ka. Hindi ganun, hindi ganun. Not unless siguro kung halimbawa yung employer nag-a-apply ka ng trabaho at isa sa mga requirements ng employer na ina-applyan mo na magpa-drug test ka, yun pwede, kailangan mo talagang gawin. Pero itong sa kaso ni Nadia, hindi siya pwedeng pilitin na magpa-drug test. Nasa sa kanya na yun kung willing siyang i-prove further yung kanyang innocence. Apart sa sinasabi niyang inosente siya dun sa mga insidente, magpa-drug test siya. Kaso nga, nag-resign na siya, so hindi na siya kasama kahit paaprubahan ni Chis Escudero yung sinasabing mandatory drug test sa lahat ng personnel ng personnel and staff ng Senado. Hindi nakasama doon si Nadia Montenegro dahil hindi na siya parte ng opisina ni Senator Robin Padilla. Pero all in all, sabi nga nila, may mga nagko-comment na flight is an admission of guilt. Kumbaga, yung pag-resign ni Nadia Montenegro, kahit pa anong paliwanag niya na hindi siya gumagamit, dahil siyempre alam natin na wala rin siyang maipakitang pruweba na talagang hindi siya gumamit or gumagamit ng marijuana, mananatiling ganun yung paniwala ng mga tao. Dahil alam natin talaga pag mga ganitong bagay, talagang matindi ang reaksyon ng mga tao. Hindi naman natin sinasabi na talagang guilty nga itong si Nadia Montenegro dahil hindi pa naman ito dumaan sa due process. Pero yun nga lang, there's no other way para talagang mapatunayan niya na malinis siya sa ibinibintang sa kanya kung hindi ang magpa-drug test siya. So kahit nag-resign na siya, kung ako sa kanya, kahit resigned na ako, dahil talagang naniniwala nga ako na paninira lang yun at inosente ako sa ibinibintang sa akin, kung ako sa kanya, magpapadrug test ako. Not because pinag-uutusan ako na magpa-drug test, but because para sa akin yun ang tama at dapat kong gawin para talagang ma-prove ko yung pagde-debunk ko sa mga ibinibintang sa akin. Kasi nga, kung wala ka namang itinatago, hindi ka dapat natatakot. Diba? So, para magkaroon din lalo ng peace of mind, kasi hindi talaga titigil ito. Hindi titigil yung kwento na gumagamit na siya. Kasi syempre, inaantay ng tao talaga yung clearance. Kumbaga, galing sa isang legit na ahensya na nagsasabing hindi nga gumagamit ang ipinagbabawal na damo itong si Nadia Montenegro. And this is all for now mga kaibigan. Kaya nga tayo dapat laging maingat dahil hindi natin alam na may mga matang nakamasid sa atin. At delikado ngayon sa panahon ngayon, lalo na dahil nga sa social media, napakabilis mong mag-viral. At pag nag-viral ka, ang hirap ng bawiin or linisin pa uli yung mga pagkakamali or kahit pa inosente ka, ang hirap ng linisin kapag ka nag-viral na ang isang video tungkol sa iyo. So ingat mga kaibigan, enjoy your day at sana magiging maayos ang buong linggo natin ngayon. Thank you so much sa patuloy pa rin ninyong suporta sa aking YouTube channel na Chinoy Ako at sa aking Facebook na Chinoy Dubai. Ingat po kayo lagi and God bless.